Ruby, here. I want you to sign these documents. Sabi ni Marco kay Ruby at inilapag niya na sa mesa ang ilang mga papeles kung saan ito ang mga kailangang permahan ni Ruby. Napatingin naman sa mga papel na iyon si Ruby at nagtanong, "Para naman po saan to, boss?" Nagtaka niyang tanong sa kanyang Sir Marco. Huminga ng malalim si Marco at saka tumingin kay Ruby at sumagot, Para yan para sa renewal ng contract mo. I added another year dahil gusto kong serbisyo mo. Bukod doon ay isa ka ring mabuting tao, Ruby. Ang pagiging kidney donor mo ay hindi madaling desisyon. Pero pinili mo pa rin na maging donor ko. Utang ko sa iyong buhay ko, Ruby. Maraming salamat sa kabutihan mo. Pasasalamat niya sa babae. Naku, wala pong ano man yun. Gusto ko po makatulong sa inyo at isa pa'y magkaibigan na rin naman po tayo, diba? At ang magkaibigan ay natural lang na nagtutulungan. Nakangiti namang sagot ni Ruby sa kanya. Thank you. Thank you talaga, Ruby. Actually, ngayon lang ako nakatagpo ng katulad mo. You're truly a blessing to me. Sabi naman ni Marco. Napairap naman si Ruby, saka tinapik ang mahina si Marco sa kanyang balikat. Naku boss, baka naman lumaki ang ulo ko niyan. Okay na po yun. Ang ipagdasal na lang po natin ngayon, sana, mag-match yung kidney natin. Nang sa ganun ay wala na tayong maging problema. Kalmadong sagot naman ni Ruby. Iya, tama ka. Pero, ano man ang maging resulta, I'll accept it. Magpapasalamat pa rin ako sa'yo. Sabi ng lalaki. O siya, bago mo makalimutan, pirmahan mo muna ang mga papeles na to. Sabi ni Marco at sumunod na lang din si Ruby. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 24 anyos ngayon si Ruby na tubong Bicol. Nakasalukuyan ngayong domestic helper sa Singapore. Panganay siya sa kanilang dalawang magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka at ito na talaga ang kanilang ikinabubuhay noon pa lamang. Dahil sa hirap ng buhay doon at ilang sirkumstansya ay napatigil si Ruby sa kolehiyo sa kursong nursing at hanggang second year college lamang. Kaya naman napagpasyahan niya na mang-ibang bansa na lamang at magbakasakaling magbago na ang ikot ng kanilang buhay. Hello, Nay. Naku, miss ko na po kayo. Dahil break time naman ni Ruby ay naisipan niyang tumawag muna sa kanila para mangamusta sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Miss ka na rin namin, Ruby. Kay bilis ang panahon at naka-1 taon ka na pala dyan, ano? Unti-unti na rin nabubuo yung bahay na pinapagawa mo. Nakikita na rin natin yung mga pinagpaguran mo, anak ko. Bungad naman ng kanyang ina na halos mangiyak-ngiyak pa sa pagkami sa kanyang panganay. Oo nga po, Nay. Mabilis naman ang panahon. Mahalaga ay unti-unti tayo naaadika. Kayo po ba? Kamusta kayo dyan? Si tatay nararayuma pa ba? Nakangiting sagot naman ni Ruby at saka kinamusta naman ng kanyang ama na hindi naman makaharap ngayon sa kanya dahil sa iniindang rayuma kaya nakatulog na lamang daw sa sakit. Hindi na inabala pa ng kanyang ina nagisingin dahil nga sa ngayon lamang nakabawi ng tulog. Nako, masabi mo, hindi na maalis-alis ang rayuma. Ganyan talaga yata kapag tumatanda na. Pabirong sabi naman ng kanyang ina. Maya-maya pa ay sumali na rin sa kanilang usapan ng bunsong kapatid ni Ruby na si Tantan na ngayon ay nasa unang taon na ng kolehiyo sa kurso ring nursing. Ate, sira na nga pala yung ginagamit kong cellphone. Baka naman ate Segway naman sa kanyang ate. Mahina naman siyang nabatukan ng kanyang ina kaya napakamot kaagad siya sa kanyang ulo. Hoy, Tantan, magtigil ka nga dyan. Kapabayad lang ng ate mo ng tuition mo. Pabaya ka kasi kaya nasisira ang gamit mo
Ay, Ruby, wag mo nang intindihin to si Tantan, ha? Kami na ng tatay mong bahalang umadika sa cellphone niya. Dadagdag pa yan sa mga isipin mo. Litanya naman ang kanilang ina. Tatawa-tawa naman ni si Ruby sa kabilang linya. Ayos lang po, Nay. Sa susunod na sweldo ay bibilhan ko po siya. Sabi niya, kaya nagliwanag naman ang mukha ni Tantan na kani-kanina lang ay nakasimangot dahil sa batok ng kanyang ina. Talaga, ate? Ang bait talaga ng ate ko. I love you, ate. Masayang-masaya niyang sabi. Asus, ng bola ka pa. Pasalamat ka sa ate mo, sabi naman ng nanay niya. Thank you, ate, sabi ulit ni Tantan. Wala yun. Basta mangako ka na mag-aaral ka ng mabuti, ha? Para naman kahit na papano makapagtapos sa atin ang pag-aaral kahit ikaw. Dahil hindi na ako naging nurse, ikaw na lang magtuloy nun para sa akin. Okay ba yun, Tantan? Sabi naman niya. Kaya kaagad nangako si Tantan. Oo naman, ate, makakaasa ka. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Pangako pa niya. At dahil tapos na nga ang isang oras si Ruby ay nagpaalam na rin siya sa kanyang ina at kapatid para magpatuloy ng muli sa kanyang trabaho. O siya, sige na. At ako'y magtatrabaho na. Nay, kayo na hubang bahalang mamusta sa akin kay tatay, ha? Pakisabi na lang ho na magpagaling po siya. Tantan, ikaw nang bahala kina nanay at tatay, ha? Nakangiting sabi naman ni Ruby sa kanyang ina at saka nagbilin sa kanyang kapatid. Oo, ate, ako nang bahala sa kanila. Mag-iingat ka rin dyan, sagot naman ni Tantan. O sige anak, mag-iingat ka rin dyan, ha? At kakain sa tamang oras para hindi na umulit ang acid mo. Bye-bye anak, I love you. Tugon naman ang kanyang ina. I love you, Nay. Sige na po, papatayin ko na po ito. At tuluyan na nga pinatay ni Ruby ang kanyang cellphone. Tatayo na sana si Ruby nang bigla siyang mapabalikwas dahil hindi niya inaasahang nasa likod pala niya ang kanyang among si Sir Marco. Your family? Bungad ni Marco. Boss, nariyan na po pala kayo. Kanina pa po ba kayo dyan? Gulat na tanong naman ni Ruby na animoy nakakita ng multo. Naroon kasi siya at nakapwesto sa may kusina at nakaupo sa ilalim ng bar area. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Sir Marco. No, actually kararating ko lang. Sagot ni Sir Marco at saka kumuha ng baso at kumuha ng tubig. Ah, ganun po ba? Pasensya na po, break time ko naman po kaya naisipin ko po muna tumawag sa pamilya ko. Sige, babalik na po ako sa Nakayo kong paghingi ng paumanin ni Ruby. At hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi ay mabilis itong pinutol ni Marco. No, that's okay. You have 1 hour, right? Sige lang, you consume it. At saka sabi ko naman before, diba? Natatanggalin na natin yung break time na yan dahil kapag wala ka naman talagang ginagawa at kapag tapos na ang lahat, pwede ka namang magpahinga. Saka lang ulit kapag may iuutos na ako. Paliwanag naman ni Marco. Pero po, wala nang pero Ruby. Napakasipag mo at talagang maaasahan. Kaya naman deserve mo rin ang ganung benefits. Sabi pa niya. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Ruby sa kanya. Sa loob-loob nga niya ay napakaswerte niya sa amo dahil bukod sa hindi madamot at may dugo rin kasi itong Pilipino kaya pinay-DH din ang pinahanap niya na makakasama sa bahay dahil alam niyang masisipag naman talaga ang mga Pilipino at tunay na mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po, boss. Nauutal pa ang sagot ni Ruby. That's fine. Sige na. I'll go upstairs. Ikaw nang bahala dito, okay? Sabi naman ni Marcos at saka iniwan ang baso sa may ibabaw ng bar area tsaka tuluyan nang umakyat patungo sa kanyang silid. Okay po, boss. Tugon naman ni Ruby. Ilang minuto pa lang na nakakataas si Marco ay bigla namang may nag-doorbell sa labas. Sa isip ni Ruby ay wala naman silang inaasahang bisita ngayon dahil kung meron man ay sinasabi naman kaagad yun ni Marco sa kanya para magpahanda ng pagkain. Ngunit dahil ngayon naman ay wala, kaya sa isip niya ay baka ordinaryong tao lamang ito. Nagtungo naman kaagad si Ruby sa may gate at saka pinagbuksan kung sino man ang kumakatok na yun. Nanlaki ang mga mata niya na bumungad sa kanya ang stepmom ni Marco na si Madam Celeste. Where's Marco?
Mataray niyang bungad at dire-diretso nang pumasok sa loob. Nakasunod naman sa kanya si Ruby at saka sumagot. Nasa taas po siya, madam. Sandali lang po tatawagin ko. Nang makaupo na sa may sofa ang madam ay kaagad na nagtungo si Ruby sa may kwarto ni Marco upang ipaalam dito na nariyan ang kanyang stepmom. Boss, nariyan po ang mommy ninyo, hinahanap po kayo. Malakas na sabi ni Ruby sa may labas ng pintuan. Sa loob naman, habang nagpapahinga si Marco ay napapikit na lamang siya. She's here again? Mahina niyang sabi na para bang ayaw niya na talaga itong makita pa. Okay, tell her na bababa na ako. Tugtong ni Marco. Okay po, boss. Tugon naman ni Ruby at dali-dali nang bumaba. Nang muli niya nang matunto ng may sala ay muling nagkasalubong ang mga mata nila ng madam. Istrikta lamang itong nakatingin sa kanya. Madam, pababa na raw po si boss. Ikukuha ko na lang po kayo ng maiinom. Magalang na sabi ni Ruby. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang tanungin ng ginang. Matagal ka na rin dito, no? Seryoso niyang tanong sa dalaga. Ako po? Tinuro naman ni Ruby ang kanyang sarili upang siguruhin na siya ang kinakausap ng madam. Lalo namang nagsungit ang madam. Bakit may iba pa bang tao rito? Taas kilay niyang tanong. Sa sandaling yon ay tumayo na nga ng maayos si Ruby at saka sumagot. Opo, naka-1 taon na po ako, madam. Sincero naman niyang tugon. Maya-maya pa sa talas ng dila ni Madam Celeste ay bigla itong nagbitiw ng mga salitang masakit at pinasalingan si Ruby. Marami na rin palang nawawaldas sa pera sa'yo si Marco. Sa tingin ko naman ay wala ka namang halos ginagawa sa bahay na to. Pasarin niya pa kay Ruby sabay irap. Samantala, habang bumababa si Marco sa may hagdan, ay tinawag niya na ang kanyang stepmom. Mom! Sambit niya at napalingon naman kaagad sa kanya ang ginang at mabilis na nagbago ang reaksyon ng mukha na kani-kanina lang ay nakasambakol. Ngayon naman ay nakangiti na animoy isang malambing na anghel. Pero ang totoo ay nagpapasip-sip lamang naman siya kay Marco at hindi naman tangat manhid si Marco para hindi mapansin at maramdaman yon. Marco! Masayang bungad naman ni Madam Celeste. Bumaling naman ang tingin ni Marco kay Ruby sa halip na sagutin ang kanyang stepmom. Ruby, pwede ka na magpahinga. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Sabi niya pa sa dalaga. Aalma sana siya pero pinilit na siya ni Marco. Sige na. Sabi niya kaya wala na rin siya nagawa at sumunod na lamang sa kanyang amo. Sige po, Sir Marco. Tugon na lang ni Ruby at saka nagtungo na nga sa my garden. Hanggang sa pag-alis niya ay masama pa rin ang tingin sa kanya ni Madam Celeste na akala mo'y mandalamon dahil hindi niya talaga gusto si Ruby. Marco, masyado mo naman yatang binibaby ang katulong mo dito. Bahala ka, ikaw rin. Baka sa sobrang tiwala mo, hindi mo na namamalaya na nauubusan ka na. Pasaring ng madam at saka sabay ni silang naupo ni Marco. Napakunot naman ang noon ni Marco at nagtaka sa tanong na yon. What do you mean? Ano namang kinalaman ni Ruby sa pakay ninyo? Seryoso niyang tanong sa madam. Wala naman. Napansin ko lang na masyado kang maluwag. Pinapaalalahanan lang naman kita. Taas kilay pang sabi ng ginang. I know what I'm doing, Mom. Don't worry. Paninigurado naman ni Marco. Isa pa, hindi rin naman niya hahayaan na pakialaman siya nito sa mga desisyon niya sa buhay. Dahil para sa kanya, ay hindi naman niya ito kaano-ano. If you say so. Matipid na sagot ng ginang na tila napahiya pa sa kanyang sinabi. Sa puntong yon ay tinanong na siya ni Marco. Anyway, what brought you here? Seryosong tanong ni Marco. I heard na naghahanap ka ng kidney donor? Why? I mean, bakit pa? Kayang-kaya mo naman na bumili ng kidney. Ano namang ginagawa ng pera mo? Wala nang paligoy-ligoy na sagot ni Madam Celeste. Ngumisi naman si Marco dahil sa pinapakitang pag-aalala ng ginang na alam naman niyang hindi totoo at nagkukunwari lamang. Yeah, that's so easy nang bumili ng kidney sa katulad kong bilyonaryo. Tama ka naman dyan, Mom. Pero may bagay kasi na kailangan kong isaalang-alang.
Ayoko munang basta magdesisyon. Paninindigan pa ni Marco. Sumagot naman si Madam at saka isinegway na ang tunay niyang pakay. Pero kung ako sa'yo, bumili ka na lang ng kidney para matapos na. Anyway, si Chan. Kailan mo ba gagawing vice president ang kapatid mo sa kumpanya natin? He has all the potential at marami na ring investors ang bumuboto sa kanya na maging vice president mo. Hindi na siya nababagay sa pagiging CFO lamang. Kailan mo ba siya balak i-promote? Naturingan pa namang magkapatid kayo tapos hindi kayo nagbibigayan? Sabi niya, Mom, let's follow the process. I have said officers and investors na kailangang bumoto. Hindi naman ako maaaring magbigay ng desisyon ko lang. Sagot naman ni Marco. Napairap naman si Madam Celeste dahil halos ilang taon na rin nilang nililigawan si Marco na itaas naman ang posisyon ng kanyang anak na si Chan sa kumpanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makuha-kuha. My God, Marco! Kailangan mo pa ba talagang idaan sa ganyan? Ikaw ang presidente, diba? Kaya nasa iyo ang buong lakas at karapatan. Para namang pinapalabas mo na nagdududa ka pa rin sa kakayahan ng kapatid mo. Alas ang Madam. I didn't say na wala akong tiwala sa kakayahan niya. At hindi porket ako ang presidente, ay hindi ko napapakinggan at igagalang ang desisyon ng iba. That's being unfair. Huwag nating pangunahan ang desisyon ng iba. Okay? Paliwanag naman ni Marco. Ang sa akin lang naman, ay sinasabi ko lang, dahil sa sobrang kabaitan nitong si Chan, ay mahihiya na yung mag-open up sa'yo dahil parang hindi ka naman laging interesado. Sagot naman ng ginang. Sa sandaling yon ay tumayo na si Marco dahil batid niya nang wala nang patutunguhan ang kanilang usapan at hindi na rin naman talaga siya interesado pa sa mga sinasabi ng ginang. Basta, I'll inform you na lang, Mom. May mga kailangan pa akong gawin. Sorry, I have to go. Anas niya at saka kinuha ang kanyang coat na nakasampay sa may upuan. Tumayo na rin si Madam at sumunod sa kanya. Okay? Who am I to demand? Basta gusto ko lang ipaalala sa'yo. Pamilya din kami ng daddy mo. Hindi lang naman sa'yo ang kumpanya. At hindi porket ikaw ang presidente ay ikaw na ang masusunod sa lahat ng bagay. I'll go ahead. Bulalas niya at tuluyan na rin umalis ng bahay. Masamang-masama naman ang loob ni Madam Celeste na umuwi sa kanilang mansyon. Doon naman ay nadatnan niya ang kanyang anak na si Chan. Saan ka galing, Mom? Takang tanong ni Chan, ang half-brother ni Marco. Bago umupo ang ginang ay dumiretso muna ito sa may bar area upang kumuha ng alak at saka muling bumalik sa may living room kung saan naroon ang kanyang anak na si Chan. I went to your evil brother's house. Anas niya at saka umupo sa may sofa. Napaalis naman ang likod ni Chan sa pagkakasandal sa may sofa. Why? Pinipilit mo pa rin ba sa kanyang posisyon? Taas kilay na tanong ni Chan sa kanyang ina. Of course! Hindi porket second family tayo ay wala na tayong karapatan sa yaman at ari-arian na naiwan ng iyong ama. Ako na ngayon ang legal na asawa. Kaya wala na siyang magagawa pa. Kaya ikaw, Chan, huwag kang masyadong mabait. At nagpapatalo sa Marco na yan, na akala mo kung sino. Kung tutuusin na ikaw nga itong may mas kapasidad na maging presidente kaysa sa kanya, mas magaling ka kaya sa kanya. At ikaw ang karapat-dapat dun. Pagmamalaki pa ng Madam sa kanyang anak, na talagang nangingibabaw ang galit at sama ng loob nito kay Marco. Ngumisi naman si Chan at alam niyang ganito ang kahihinatnan ng lakad nila ngayon ng kanyang ina. Alam niyang hindi talaga basta-basta magbibitiw ng desisyon si Marco kaya alam niyang magmamatigas pa rin ito. That's okay, Mom. Alam kong hindi niya basta-basta i-give up ang kumpanya o ito turn over sa akin basta-basta. Matalino siya at alam na alam ang kalakaran. Hindi niya ipinapaubaya sa akin ang mga negosyo ni Dad dahil alam niyang hindi naman ako isang tunay na Dominguez. Alas niya na ngayon at maaaring gamitin laban sa akin. Pero syempre, hindi ako magpapatalo. Gagawin ko ang lahat
para mapasakin ng kumpanya na hindi na natin kailangan pang magmakaawa o makiusap sa kanya. Hindi siya madadaan sa santong dasalan? Pwes, idadaan ko siya sa santong paspasan. Mariin at matalim na pambabanta ni Chan. Ngumiti naman ang kanyang ina ng nakakalokong ngiti. Now that's my son. Hindi kita pinalaking talunan, ano? Sabit ng madam sabay inom ng wine. Samantala, ng mga sumunod na araw, kapansin-pansin naman ang kakaibang pagod ngayon ni Marco. Sir, mukhang stress na po kayo ah. May problema po ba? Gusto niyo po bang ipagawa ko ulit kayo ng tea? Magalang na alok naman ni Ruby sa kanyang Sir Marco. Yes, please, Ruby. Thank you. Sabi ni Ruby tsaka inilapag na sa kahoy na mesa ang tasa ng tsaa. Salamat, Ruby. Sambit ni Marco. Nang tatalikod na si Ruby para umalis, ay tinawag naman siya ng amo. Ruby? Yes, sir? Tugon ni Ruby. May gagawin ka pa ba? Samahan mo muna ako dito. Pwede ba? Tanong ni Marco. At dahil wala na namang ibang magagawa pa si Ruby, ay pumayag na rin siya dahil sa tingin niya ay kailangan niya na ngayon ng kanyang amo ng makakausap. O sige po, tugon ni Ruby. Nang maupo na doon sa may bakanting upuan si Ruby ay nagsimula na rin siyang mag-usisa. Ano pong problema, sir? Parang itong mga nakaraan napapansin ko na ang lalim lagi na iniisip ninyo. Pwede po ba kayong mag-share? Kalmadong tanong naman ni Ruby. Humigop muna sandali si Marco ng tsaa at saka sumagot. Actually, yes. My kidney is not working well. At sabi ng doktor, I need to find a kidney donor as soon as possible. And now, I don't know where to find it. Mom told me na bumili na lang daw ako ng kidney. But I refused. Mas gusto ko sana maghanap ng donor para makilala ko rin kung sino at kanino magmumula yung kidney. At doon ay inamin na nga ni Marco ang tunay niyang kondisyon. Ito nga lately ang lagi niyang iniisip. He has all the resource to buy a kidney na itatransplant sa kanya pero mas pinili niya na maghanap na lang ng donor. Sa kabilang banday, lumungkot naman ang mukha ni Ruby dahil sa pag-aalala. Kaya siguro ang tamlay niyo nitong nakaraan. Huwag po kayo mag-aalala, magiging maayos na ng lahat. Pagpapalakas niya ng loob sa lalaki. Ngumiti naman si Marco. Yeah, nagkahalo-halo na nga rin ang problema. But I have no choice. I need to continue working dahil hindi ko naman maaaring ipaubaya sa ibang kumpanyang ipinamana sa akin na dad. Hindi ko hahayaang iba lang makinabang rito. Bigla namang nanlamig ang mukha ni Marco nang sumagi na naman sa kanyang isipan ang kumpanya. Doon ay nagtaka naman si Ruby kaya hindi niya na napigilang mag-usisa. Sorry po pero ang tinutukoy niyo po ba ay yung kinakapatid niyo na si Sir Chan? Tanong ni Ruby. Wala namang pagtanggi na sinagot iyon ni Marco. Nagtiimbagang pa nga ito sa tuwing maiisip ang mag-ina. Yes, I don't trust him. At ganun din si Mom. I don't trust their effort na makatulong sa kumpanya. I can smell their hidden agenda. Kaya kailangan ko magpalakas. Kapag nanghina ako at nalagay sa alanganin ng buhay, alam kong magbubuni sila dahil sa wakas ay mapapasakamay na nila ang mga yamang matagal na nilang inaasam-asam. Pero hindi ko hahayaang mangyari yan. Paninindigan ni Marco. Nang mapalingon naman siya kay Ruby ay napansin niyang titig na titig ito sa kanya at malalim ang pakikinig. Tila ba nararamdaman din ito yung kanyang galit kaya hindi na lang din siya makaimik. Unang-una, napakadelikado para sa kalagayan niya na makisali pa sa ganitong klaseng gulo. At lalo pa at malayo siya sa kanyang pamilya. Anyway, I'm sorry Ruby kung medyo personal na yung kinakwento ko sa'yo ha. I just know that I can trust you. I know that you can keep things lalo na kapag pribado at mahalaga. Tama? Dagdag pa ni Marco. Sumagot naman si Ruby.
Opo naman. Wala pong sikretong makakalabas sa akin, sabi niya. Ilang sandali pa ay binaling naman kaagad ni Marco ang usapan kay Ruby at ito naman ang tinanong niya tungkol sa kanyang buhay. Good. Anyway, ikaw naman ang magkwento. You've been working for me for a year pero wala pa rin akong gasinong alam tungkol sa'yo. How's your life in your province in the Philippines? Interesado niyang tanong. Nagbago naman ang itsura ng mukha ngayon ni Ruby, from intense to a happy face. Masaya kasi siyang ikwento ang buhay niya na kahit mahirap, ay masaya pa rin dahil maayos ang relasyon nila ng kanyang buong pamilya. Saglit po. Paano ko ba sisimulan? 2 po kami magkapatid at ako po ang panganay. Mga magsasaka po ang mga magulang ko. At kahit na paulit-ulit kong sabihin sa kanila na tumigil na sila sa pagtatrabaho, ay tuloy pa rin sila. Lagi kasi nilang sinasabi na ipinagmamalaki nilang trabahong yon na siya raw bumubuhay sa amin. At isip pa yun lang din naman talagang kaya nilang gawin dahil parehas elementarya lang ang inabot ng mga magulang ko. Bukod doon, ay lagi na rin nilang sinasabi na saka na lamang sila hihinto kapag mas mahina na sa kanilang kalabaw. Para biro din kasi ang mga yun lalo na si tatay. Kaya kahit sobrang hirap ng buhay namin doon sa probinsya, ay hindi namin gaanong nararamdaman dahil sa pagiging masayahin at positibo ng mga magulang ko. Pinag-aral nila ako ng nursing pero ayun, 2nd year college pa lang pinatigil na muna ako ni natatay. Sayang, ako na nga sanang kauna-unahang makakagraduate sa pamilya namin pero nang dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, naudlot pa. Nakalaban ng tatay ko at mga kasamahan niya yung mga mayayaman at mayayabang na asyendero dun sa amin. At inaangkin ng lupang sinasakahan ni na tatay. Kaya yun, dahil wala namang lakas si na tatay, dahil mga makapangyarihan nga yung mga nakabangga nila, pinalis sila sa pwesto kaya matagal silang natenga. Kaya ayun, napahinto na ako. Hanggang sa ibalita nga sa akin ng isa sa mga kaibigan ko yung hiring ng DH dito sa Singapore. Aba, hindi na ako nagdalawang isip na mag-apply dahil unang-una, malaki naman ang alok na sweldo. Pangalawa, ako na rin kasi nagpapaaral sa kapatid ko na kolehiyo na rin ngayon. At gusto ko rin gawa ng bagong bahay sina nanay at tatay. At ngayon, dahil sa trabaho ko, unti-unti ko nang natutupad yon. Malapit na matapos yung bahay namin kaya sobrang saya ng puso ko sa tuwing makakausap ko sila na may mga ngiti sa mga labi. Pakiramdam ko, napakalaking achievement na yon. Kasi sila naman talaga ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kaya kapag nakapagtapos ng kapatid ko, sarili ko naman yung papaaralin ko. Pangarap ko kasi talaga maging nurse At hindi ako titigil hanggat hindi naaabot ang propesyon na yon. Siyempre, kapag breadwinner ka, uunahin mo munang tuparin ang mga pangarap ng mga mahal mo sa buhay bago yun sa'yo. Kaya lalo ako magsisipag at magsusumikap para sa kanila. Buong pusong kwento ni Ruby. Napansin naman ni Ruby na biglang natahimik si Marco. Sir Marco? Bakit parang natahimik kayo? Tanong niya. Unti-unti na nga napaawang ang mga labi ni Marco at saka ngumiti kay Ruby. Hindi niya maitago ang kanyang nararamdamang paghanga sa inay bahaging iyon ni Ruby sa kanya. Mas lalo siyang humanga rito dahil sa tunay na pagkadalisay ng puso nito para sa kanyang pamilya. Wow. Just wow. I mean, not because of the poverty in your province, but wow because of the power in your spirit. Ngayon lang ako nagkaroon ng kausap na ganito, like heart-to-heart conversation. At ngayon ko napagtanto na wala akong karapatang magreklamo sa buhay ko dahil kayo. Ikaw, you're really doing your best para lamang mabago ang takbo ng kapalaran sa buhay niyo. At wala akong masabi kundi, I am so proud of you. You know what? Your parents really did a great job raising a daughter like you. Napakabuting anak. Naaalala ko tuloy si Mommy. She's the greatest woman I've ever known. Yung puso niya, napaka-pure. Napaka-genuine.
Pero nakakalungkot lang kasi kinuha na kagad siya sa amin ni Lord. Alam mo ba, yung iba ang tingin sa akin, mayabang, womanizer, at laging seryoso. Pero ang hindi nila alam, kapag malungkot ako, para ako isang batang pasit na nakayakap lang kay mommy at nakadikit lang sa katawan niya. Umiiyak din ako sa kanya na parang isang maamong tupa. Si mommy lang nakakaalam ng lahat tungkol sa akin, maging ang mga kahinaan ko. Si mommy lang ang nakakaalam. Yung iba nga, ayaw na matatawag silang mga mama's boy, pero ako, gustong gusto ko yun. Nadurog lang talaga ang puso ko nung makita ko si mommy na unang umiyak dahil kay daddy. Dahil nahuli niya raw itong si daddy na may kasamang ibang babae. At yun ay si Celeste. Noon pa man nangangaliwa na talaga si daddy. Dahil naman maging ako, nasaksihan ko yon. Kaya nung mamatay si mommy dahil sa isang aksidente, wala pang ilang buwan na yun, ibinahay na kaagad niya ang kabit niya at nagsama pa ng anak. Kaya hindi ako makakapayo na magkaroon ng kahati sa mga negosyo na pinaghirapan ng mommy ko. Wala naman si daddy kung hindi dahil sa galing at husay ni mommy. That is why hindi ako gaano naging close kay daddy. Sabi naman ni Marco at saka tuluyan na rin nagbahagi ng kanyang nakaraan. Nauunawaan ko po kung saan nagmumula ang galit ninyo. Pero ingatan nyo lang din po ang sarili ninyo nang sa ganun ay hindi maagaw sa inyong kumpanya. Hayaan nyo po. Kung may maitutulong po ako, ipapaalam ko po kagad sa inyo. Saad naman ni Ruby. Gumiti naman si Marco at saka sumagot. Maraming salamat, Ruby. Nako, ako pa nga pong dapat na magpasalamat sa inyo eh. Saad naman ng babae. Pamula ng gabing yon ay unti-unti na nga nagbabago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Mas lalo pang naging protective si Marco kay Ruby at si Ruby naman ay mas lalong naging mas maalaga kay Marco dahil nga sa nalaman niyang kondisyon ng kalusugan nito. Nang mga sumunod na araw, papasok na sana si Marco sa kanyang opisina nang mapansin niya ang isang bagong opisina sa harapan ng kanya. Ilang linggo din kasi siyang absent dahil nga sa pabago-bago ng kanyang nararamdaman at pagiging masasakitan kaya pakiramdam niya ay maraming nagbago at isa na nga rito ang bagong opisina na yon na halos kasing laki rin ang opisina niya. Ange, parang ngayon ko lang napansin yung opisinang yan. Ilang linggo lang ako nawala ah. Kuno to ang tanong naman ni Marco habang nakatingin sa opisinang yon. Ang iba namang mga empleyado ay patay mali siya na lamang at napapatingin na lamang sa reaksyon ng kanilang boss na si Marco. Tila ba may alam na sila sa nangyayari at base sa reaksyon nila ay siguradong gulo ang dala ng opisinang ito. Sa kabilang banday, maging ang kanyang sekretarya na si Ange ay kabado rin ngayon dahil alam niyang hindi maganda ang kahihinatnan nito. Sir Marco, pasensya na po pero sabi kasi ni Sir Chan ay huwag ko raw munang sasabihin sa inyo. Surprise daw. Nauutal namang sagot ng sekretarya. Doon ay nagdilim na nga ang mukha ni Marco dahil may ideya na siya kung sino may pakana noon at hindi man lang hiningi ang kanyang permiso. Ange, sino ba talaga ang boss mo? Ako? O si Chan? Matalas yung tanong sa babae. Kayo po. Nakayuko at utala sagot naman ni Ange. Next time, sino man sa mga tao dito sa kumpanya ko ang mag-utos sa'yo na hindi ipagbigay alam sa akin sa mga nangyayaring pagbabago, huwag na huwag mong susundan. Kasi ako ang boss mo at CEO ng kumpanyang to. At walang sino man sa inyo ang pwedeng magbawas o magdagdag ng kahit na anong bagay dito sa gusali ko. Naiintindihan niyo? Paninermo ni Marco at idinamay niya na ang lahat. Ilang sandali pa ay dumating na rin doon si Chan na nakangiti pa na animoy wala siyang masamang ginawa. Kasama rin niya ang kanyang inang si Madam Celeste na laging nakabuntot sa kanya. Kahit ako, hindi pwede? Matalim na tanong ni Chan. Ngumisi naman si Marco. Dito talaga, Chan? Tanong niya. Why not? Wala naman akong ginagawa masama. Actually, minor pa lang yan sa pinirmahan ni Mommy sa manang nakuha ako kay Daddy.
Kaya sa tingin ko ay wala namang masama sa ginawa ko. Matapang pang sagot ni Chan at halos lahat ng nandoon ay napapatingin na sa kanila. Napailing naman si Marco dahil hinahamon siya ni Chan. Doon na rin niya isiniwalat ang lahat. Mana? Ano naman ang manang tinutukoy mo? Basta sa loob ng teritoryo ko ginawa. Sorry to say, pero wala ka pa rin karapatan. Baka nakakalimutan mo. Ako ang CEO, ang presidente at nag-iisang tunay na anak at kadugo at tunay na isang Dominguez. Kaya ako lang may karapatan dito. Wala nang iba. Malakas na sabi ni Marco na halos marinig na ng lahat. Napatingin naman sina Chan at Madam Celeste sa mga empleyado at ngayon ay nagagalaitin na sa galit si Chan dahil sa pamamahiya sa kanya ni Marco. Ange, gawin yung tambakan ng silid na yan or else ipagguba mo na ulit. Ngayon na. Muling pahabol ni Marco at sa pagkakataong ito ay sa pasigaw na boses. Taranta namang tumugon si Ange at sumunod agad. Opo sir, masusunod po. Utal na sagot naman ng sekretarya. Nagtuloy-tuloy na rin ang pasok ni Marco sa loob ng kanyang opisina at iniwan ang mag-ina sa labas. At wala siyang pakialam kung sa palagay ng iba ay napahiya si Chan. Basta ang alam niya ay nagsasabi lamang siya ng totoo. Sinundan naman siya ni Chan habang si Madam Celeste naman ay hila-hila ang kamay ni Ange upang pigilan ito. Hoy, tumigil ka! Hindi pa sila tapos mag-usap kaya huwag mo siyang susundin. Mariin niyang sabi kay Ange. Samantala, nang mapag-abot naman ang dalawa sa loob ng opisina ay doon na tuluyang umalma si Chan. Marco, how dare you say that to me? Or even ipahiya ako sa ibang mga empleyado? Matalim niyang tanong at nanilisik pa nga mga matang nakatingin kay Marco. Ngumisi naman si Marco at umupo sa kanyang trono. Bakit? Nahihiya ka ba? Kasi hindi naman kita pinahiya. Nagsabi lang ako ng totoo. At isa pa, you triggered me to say those things. Kaya huwag mo akong sisisihin kung naapakan ko yung ego mo. Matalas ang mga sagot nito. Malakas at padabog namang ipinatong ni Chan ang kanyang dalawang kamay sa mesa ni Marco at saka humarap dito at nakipagtitigan na may galit pa sa mga mata. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo kung walang iniwan si Daddy na kasulatan na may karapatan din ako dito. Hindi mo pwedeng suluhin ang isang bagay kung hindi naman sa'yo lahat ng to. Mariin niyang sabi. Habang si Marco naman ay kalmado lamang. Chan, hanggang kailan mo ba masisikmura ang gumalaw sa isang mundo kung saan hindi ka naman nabibilang? Kabit lang ang nanay mo ng tatay ko at anak ka niya sa ibang lalaki. Kahit sa ang husgado mo dalhin, huwag ka na umasa na magiging tama ang mali. Mahiya ka naman. Mahiya naman kayo. Masakit pang sabi ni Marco. Nang pumasok na doon ang madam, ay siya nang nagtanggol sa kanyang anak. Hoy Marco, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Naging kabit man ako ng daddy mo, pero noon yon. Nang mamatay ang mami mo, ay akong tumayong asawa niya ng ilang taon din. Kaya may karapatan pa rin kami sa yaman na inaangkin mong mag-isa. At huwag kang magsalita dyan na para bang ikaw ang biktima. Sa daddy mo ang kumpanyang to, at hindi sa mami mo. Hindi pa man tapos sa pagsasalita ng ginang ay mabilis ang tumayo si Marco at malakas na sinuntok ang kanyang mesa at saka sumagot. Pero siyang nagpalago nito. Siyang dahilan kung bakit nakabangon muli ang mga Dominguez. Dahil sa galing at husay niya, kaya may pinag-aagawan tayo ngayon. Kaya wala kayong karapatan na hanggang sa kamatayan na yuyurakan yung legasiya ng yumao kong ina. Dahil nihibla ng buhok ni Mami, hindi nyo mapapantayan. Pasigaw niyang sabi. Ba't tala? Iimik pa sana ang ginang nang pigilan na siya ni Chan. Enough, Mom. Hayaan niyo na siya. Sa kanyang araw na to. Pero sisiguraduhin ko na sa mga susunod na araw, ako naman ang hahalakhak dahil sa wakas ay ako ng bagong presidente ng Dominguez. Just wait for it. Pagbabanta pa ni Chan kay Marco at saka tuluyan ang lumabas ang opisina. Tandaan mo yun ha? Ang yabang mo.
Pahabol naman yun sa kanya ng ginang. Doon ay tila nagsisimula na nga ang tunay na laban ng dalawa. Tatahitahimik lang noong una si Chan, ngunit ngayon ay nalalaso na rin ang kanyang ina ang kanyang utak at para bang hindi na rin niya mahintay pa na makuha ang sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Sa sobrang sama ng kanyang loob ay nagbitiw na rin siya ng pagbabanta na hindi malayong gawin niya sa oras sa simula niya ng kanyang maitim na plano na pagpapabagsak kay Marco upang masulot at masolo na nila ang buong yaman ng Dominguez. At dahil sa tensyon sa opisina ay maagang umuwi ngayon si Marco. Sa may gate pa nga lang ay sinalubong na siya ni Ruby nang may mga ngiti sa labi kaya naman medyo gumaan na rin ang pakiramdam ni Marco. Sabik na nga siyang nilapitan ni Ruby tsaka kinuha ang dala nitong gamit. Kung iisipin mo nga ay para bang tunay ang mag-asawang dalawa. Hi, Sir Marco! Mabuti naman po at nakauwi kayo ng maaga. Hindi ba nangako ako sa inyo na ipagluluto ko kayo ng specialty namin na Bicol Express? Alina po kayo at saktong kakaluto lang. Dali-dali niyang hinila ang mga kamay ng amo papasok ng bahay at sa may pintuan pa nga lamang ay maaamoy na ang masarap nitong niluto at inihanda para kay Marco. Talaga? Mukhang masarap nga yan ah. Amoy pa lang parang masarap na. Nakangising sabi naman ni Marco. Hindi na lang niya ipinahalata sa dalaga na bad mood siya dahil ayaw naman niyang sirain ang moment. Opo, masarap po talaga to. Pagmamalaki pa ni Ruby. Upo na po muna kayo. Utos pa niya at saka sumunod naman kaagad si Marco. Pinagmasta ni Marco ang ilang putahe na nakabalandra ngayon sa kanyang harapan at halos lahat ng ito, kahit hindi pa niya natitikman, ay mga mukhang masarap nga. Ikaw ang nagluto ng mga yan? Sigurado ka? Pakunwaring pagdududa ni Marco kay Ruby. Sir naman, may iba ba akong kasama rito sa bahay? Sagot naman ng dalaga. Tumawa naman si Marco dahil nagbibiro lang naman siya. Sabi ko nga. Sige, titikman ko na ha. Unang tinikman ni Marco ang matagal nang ipinagmamalaki ni Ruby na Bicol Express. Mahilig naman din siya sa maanghang na pagkain kaya siguradong magugustuhan niya ito. Habang tahimik na ngumunguya si Marco, ay masusi namang nakabantay si Ruby sa pagbuka ng bibig nito kung ano man ang magiging feedback ni Marco sa lasa. Ano? Kamusta po ang lasa? Nasasabik namang tanong ni Ruby. Napakunot naman ang noo ni Marco kaya napakunot din ang kanyang noo at iniisip na baka hindi nagustuhan ng lalaki ang kanyang niluto dahil ganun ang kanyang naging reaksyon. Bakit ganun? Kunot na ang tanong ni Marco. Ano po? Hindi po ba masarap? Nag-aalalang tanong naman ni Ruby. Umiling si Marco habang umunguya. Hindi eh. Hindi masarap. Sagot niya kaya biglang nalungkot ang reaksyon ng mukha ni Ruby. Ganun po ba? Sorry. Madidismaya na sana siya nang muling dugtungan ni Marco ang kanyang sinabi. Masarap na masarap. Nakangiti niyang sabi kaya muling nabuhayan ang mukha ni Ruby. Naku, kayo talaga sir, marunong na rin kayong sumegway. Pabiro niyang sabi. Hindi nga, promise, no kidding. Masarap siya. This is the best Bicol Express I've ever tasted. Pagmamalaki pa ni Marco. Aso, syempre, ngayon lang naman po kayo nakatikim niyan eh. Bubulahin niyo pa ako. Tatawa-tawa namang saad ng babae. At least, hindi na ako maghahanap ng ibang lasa, di ba? Kasi dito pa lang, satisfied na yung taste buds ko. Tila lumaki naman ang ulo ni Ruby sa sinabing yun ni Marco kaya ramdam niyang nag-init ang kanyang mga pisngi at saka namula pa ito. Well, thank you po at nagustuhan ninyo. Pasasalamat niya pa. Maya-maya pa ay inalok na rin siya ni Marco na saluhan na rin sa pagkain. Oh, kain ka na rin. Sabayan mo na ako. Kesa naman panoorin mo lang ako dyan. Alok ni Marco habang umunguya. Umiling-iling naman si Ruby. Hindi na po. Nakakahiya. Sige lang po, kumain lang kayo. Pagtanggi naman ni Ruby. Sandali namang tumigil sa pagkain si Marco para lamang konsensyahin si Ruby. Sige, ayoko na. Malungkot kumain mag-isa tapos ayaw mo pa ako sabayan kaya wag na lang kumain. Wika niya.
Kaya naman wala na rin nagawa pa si Ruby kundi ang pagbigyan ng hiling ng kanyang among si Sir Marco. Sige na nga po. O, eto na. Uupo na. Sabi ni Ruby at saka umupo na sa may bakanting upuan sa harap ni Marco at sabay na rin silang nagapunan. Na makatapos na silang kumain ay dumiretso na sila sa may pool area para magpahangin. Ruby? Panimula ni Marco. Sir? Tago naman ni Ruby. May alam ka ba sa mga cryptocurrency? Trading or investing? Usisa ni Marco. Ito kasi ang linya ng kanyang negosyo. Dito siya magaling at ipinagmamalaki na kailanman ay hindi magagaya ni Chan. Sa kabilang banda ay pamilyar naman dito si Ruby ngunit nababasa lang niya sa social media at hindi pa nasusubukan. Familiar po ako pero never ko pa pong na-try eh. Bakit niyo po na itanong? Tanong naman ni Ruby. That's the line of my business, Ruby. Dahil matalino ka at madaling matuto, ituturo ko sa'yo kung makipag-trade, mag-invest at paano gamitin ang crypto. Buong pusong sagot naman ni Marco. Tila nga bigla siya naging seryoso at desididong maipasa kay Ruby ang mga nalalaman niya patungkol sa mga bagay na yon at iyon naman ay pinagtataka ngayon ng dalaga. Nabigla naman si Ruby sa sinabi ni Marco sa kanya. Bakit naman po? Ang ibig ko pong sabihin, para po saan at bakit ako? Nauutal yung sabi na naguguluhan pa rin. Ruby, I don't know what will happen next. Gusto ko lang na ibahagi sa'yo yung ilan sa mga nalalaman ko na itinuro pa sa akin ng mommy kaya matagumpay ngayon ng mga Dominguez. Desperadong sabi naman ni Marco. Ang mga estratehiyang itinuro niya kay Ruby ay ang mga estratehiyang itinuro pa sa kanya mismo at ipinamana ng kanyang ina. Tanging sila lamang nakakaalam nun at tinawag pa nga nila iyong The Emperor Strategy. Maaaring madali para sa ibang ganitong gawain pero may mga bagay pa rin silang hindi nalalaman tungkol dito. Sa kabilang banday, napansin naman ni Marco na biglang na-confuse itong si Ruby. Hindi mawari sa kanyang reaksyon kung gugustuhin nga kaya nito ang hiling ni Marco o hindi. Alam ko naguguluhan ka, Ruby. Pero sana sa pagkakataon na to, magtiwala ka sa akin. At huwag na huwag itong makakalabas. Sa'yo ko to ipinagkakatiwala. Maaasahan ba kita, Ruby? Buong puso at seryosong tanong naman ni Marco. Naisip naman ni Ruby na mukhang kailangan na nga itong gawin ni Marco. Ngayon niya lang kasi itong nakita na ganitong kaseryoso at batid niyang wala itong ibang pinagkakatiwalaan bukod sa kanya. Wala rin naman siguro mawawala kung papayag siya kaya naman hindi na rin siya nagdalawang isip at sumang-ayon na rin. Aba, syempre naman po, maaasahan niyo po ako. Pero, bakit po ganon? Parang bigla naman yata akong kinalibutan dyan sa sinabi ninyo. Kuno to ang tanong pa ni Ruby. Sandali namang lumuwag ang mga ngiti ni Marco. Huwag kang matakot. It will save us both in the future. Pagpapagaan niya ng loob sa dalaga. Naguguluhan man po ako pero sige po. Willing po akong matuto. Desidido at matapang na sabi ni Ruby at sumagot naman si Marco. Thank you, Ruby. Aniya. Makalipas ang ilang araw ay tumawag na rin ang doktor ni Marco sa kanya upang ipagbigay alam dito na may kidney donor na siya. Good day, Mr. Dominguez. We would like to inform you that you already have found your first kidney donor. Masayang pagbabalita ng doktor. Hindi naman makapaniwala si Marco dahil sa wakas ay may donor na rin siya. What? Really? Okay, I'll be there. Wait for me. Kaya naman wala nang pinalampas pang oras si Marco at mabilis na nagtungo sa ospital kung saan naghihintay na ang kanyang donor. Pagkarating niya sa nasabing ospital, ay kaagad niya nang hinanap ang kanyang donor upang personal itong makilala at mapasalamatan. Mr. Dominguez, bungad sa kanya ng kanyang doktor. Where is my donor? Bungad na tanong naman ni Marco. Itinuro ng doktor ang isang babae na nakaupo sa may bench at nakasuot ng green na blouse at maong na pantalon. That woman in green. Sagot ng doktor sabay turo sa babae.
Umawang naman ang mga labi ni Marco at napakunot ang noo ng pagkita at mamukhaan niya ang babae. Mas lalong hindi siya makapaniwala nang masiguro niya nang kilala niya nga ito. Ruby? Utal niyang sambit. Napatingin naman sa kanya ang doktor. Do you know her? Tanong niya kay Marco. Yeah. Tumango naman si Marco at saka sinimulan ng ihakbang ang mga paa palapit sa dalaga. Nang makita rin niya si Ruby ay tumayo na rin ang dalaga. Sir Marco? Sambit niya. Nang matuntunan ni Marco ang harapan ng dalaga ay doon na siya nag-usisa. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang donor ko? Taas kilay na tanong ni Marco. Wala nang paligoy-ligoy pang sumagot si Ruby. Opo. Wala naman po sigurong masama doon, diba? Sabi ni Ruby. At hindi pa rin makapaniwala si Marco hanggang ngayon na may gagawa nito sa kanya at si Ruby pa talaga. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Ngunit isa lang ang nananaig sa kanya. Lalo siyang humahanga sa tapang at kabutihan ng dalaga. Pero hindi mo naman kailangan gawin to. Wika naman ni Marco. Sir Marco, tingnan niyo nga yung kalagayan ninyo. Hindi naman po ako manit para hindi maramdaman na nanghihina na kayo. Kaya kung ayaw niyo pong bumili ng kidney, pues ako pong magdodonor sa inyo. Maawa naman po kayo sa sarili ninyo. Anas naman ni Ruby na may pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Doon ay lumuwag na ngangiti ni Marco. Ruby, hindi ko alam kung paano ka tapasasalamatan sa ginagawa mo ngayon pero kung naaawa ka lang dahil hindi pa man natatapos sa mga salita ni Marco ay dinugtungan na iyon ni Ruby. Hindi po ako naaawa. Bakit ko naman po kayo kakaawaan? Kayo ay hindi naaawa sa sarili niyo, ako pa kaya? Ang gusto ko lang pong mangyari ay matupad yung mga minimiti ninyo. Paano niyo maipaglalaban ng kumpanya na itinaguyod ng mami niyo kung kayo mismo ay mahina na? Sir Marco, maikli lang ang buhay, kaya dapat pinapahalagahan natin. Kaya sir, huwag niyo na po akong pigilan. Pati ititest pa rin naman po kung match o hindi, diba? Pero sana'y mag-match, diba, para maisagawa na kaagad yung operasyon. Gustong-gusto ko po kayo makita na nagtagumpay sa laban ninyo. Huwag niyo pong sasayangin ng panahon. Gawin niyo pong inspirasyon ng mami ninyo o ang kumpanya. Maging matatag lang po kayo at matapang dahil siguradong kapag nalampasan niyo to, nasa susunod na level na kayo ng pagsubok kaya kailangan na mas matatag at malakas kayo. Buong puso niyang sabi kay Marco. Hindi naman napilitan at hindi nagdalawang isip si Ruby na gawin ang bagay na ito. Ito na ang sa tingin niya ay tama at gusto niyang isalba ang buhay ni Marco dahil napakabuti din ito sa kanya at nagbabalik loob lamang din siya. Maraming salamat, Ruby, ha. Bakit pa nga ba ako kukontra kung nariyan ka para palakasin ang loob ko? Maraming salamat. Don't worry, babawi ako sa'yo. Tutuparin ko ang mga pangarap mo dahil sa kabutihan mo. Nakangiting sabi ni Marco kay Ruby. Huwag niyo na po akong isipin. Sa ngayon po, sarili niyo po munang isipin ninyo, okay po? Wika naman ang babae at sumagot din naman na kaagad si Marco. Okay, sabi niya. Ruby, here. I want you to sign these documents. Sabi ni Marco kay Ruby. Inilapag niya sa may mesa ang ilang mga papeles kung saan ito ang mga kailangang permahan ni Ruby. Napatingin naman sa mga papel na iyon si Ruby at nagtanong. Para po saan to, boss? Nagtataka naman niyang tanong sa kanyang Sir Marco. Huminga naman ng malalim si Marco at saka tumingin kay Ruby at sumagot. Para sa renewal yan ang kontrata mo. I added another year dahil gusto ko ang serbisyo mo. At bukod doon ay isa ka ring mabuting tao, Ruby. Ang pagiging kidney donor ay hindi madaling desisyon. Pero pinili mo pa rin na maging donor ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Ruby. Maraming salamat sa kabutihan mo. Pasasalamat niya sa babae. Tinanaw itong isang malaking utang na loob ni Marco kay Ruby na maging kidney donor niya ang babae.
Hindi ito isang madaling desisyon para kay Ruby pero pinili pa rin niya na maging donor nito dahil naging mabuting amo at kaibigan nito sa kanya. Malaki na rin ang naitutulong nito sa kanya at sa kanyang pamilya kaya bilang pagbabalik ng kabutihan ay hindi na siya nagdalawang isip pa na i-donate ang isa niyang kidney kay Marco. Naku, wala pong anuman yun. Gusto ko pong makatulong sa inyo. At isa pa magkaibigan na rin naman po tayo, 'di ba? At ang magkakaibigan ay natural na nagtutulungan. Nakangiting sagot naman ni Ruby sa kanya. Thank you. Thank you talaga, Ruby. Actually, ngayon lang ako nakatagpo ng isang katulad mo. You're truly a blessing to me, sabi naman ni Marco. Napairap naman si Ruby at saka tinapik na mahina si Marco sa kanyang balikat. Naku boss, baka naman lumaki ang ulo ko niyan. Okay na po yun. Ang ipagdasal na lang po natin ngayon na sana'y mag-match yung kidney natin nang sa ganon ay wala na tayo magiging problema. Kalmado ang sagot naman ni Ruby at sumang-ayon naman kaagad doon si Marco. Yeah, tama ka. Pero ano man ang maging kahinatnan, I'll accept it. Magpapasalamat pa rin ako sa'yo, sabi ng lalaki. At bago pa magkalimutan ay muling iniharap ni Marco ang mga kontrata sa harap ni Ruby at inabot ang ballpen upang pirmahan dito. Palibhasa ay nakasulat sa incheck ang mga salitang nakatala doon kaya hindi iyon nabasa ni Ruby tsaka pinirmahan na lamang. O siya, bago mo makalimutan ay pirmahan mo muna mga papeles na to, sabi ni Marco at sumunod na lang din si Ruby. At doon nga ay pumirma na nga si Ruby. Kahit na hindi niya pa lubos na nauunawaan na nakasulat doon na nakalimbag sa ibang lingwahe dahil tiwala na siya sa sinabi ng kanyang Sir Marco na renewal of contract yung pinapirmahan sa kanya. Samantala, ng mga sumunod na mga araw, papunta pa sana sa ospital si Marco para sa appointment niya sa kanyang doktor patungkol sa naging resulta kung nag-match ba ang kidney nila ni Ruby, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay naaksidente ang minamanehong sasakyan ni Marco na dahilan ng pagkakaroon ng pamumuo ng dugo sa loob ng kanyang ulo dahil sa malakas na impact ng kanyang pagkabangga sa may poste. Unang tinawagan ng mga pulis si Madam Celeste dahil contact niya ang unang nakita sa phone ni Marco. Mrs. Celeste, ikinalulungkot ko pong sabihin na under comatose ngayon si Sir Marco. Malakas yung impact ng aksidente na ikinabagok ng ulo niya kaya naman nahirapang mag-function ng utak niya at magising. Ang ipanalangin na lang po natin na sana'y huwag magtagal ito dahil anytime ay isasagawa ko na rin sana ang kidney transplant niya. Malungkot nga na ibinalita na ng doktor ang naging kalagayan ngayon ni Marco. Palihim namang nagbunyi ang madam dahil sa isip niya ay wala nang kahirap-hirap na magagawa nila ang kanilang mga gusto sa kumpanya at talagang umaayon na sa kanilang panahon at pagkakataon. Sa kabilang banday, umagaw naman sa atensyon ng matanda ang sinabi ng doktor na nagkaroon ng donor si Marco. May donor na siya? Tanong niya. Nagkaroon na pero hindi nagmatch. Kaya naman ako nang nagdesisyon para ibili siya ng kidney. Matalik ko namang kaibigan si Marco kaya ako nang gagawa ng paraan para madugtungan ang buhay niya. Sa ayaw man niya o sa gusto. Kaya ako lumipad dito sa Singapore para sa kanya. Kaya nagsisisi ako kung bakit hindi pa ako tumutok sa kanya. Di sana'y matagal ko na siyang nakumbinsi na bumili na lamang kaysa maghanap pa ng donor. Sige po, Mrs. Mauna na muna ako. Babalik ako mamaya para muling i-monitor si Marco. Sagot ng doktor na si Lance, matalik na kaibigan ni Marco. Lumipad pa nga ito patungong Singapore nang mabalitaan niyang nangyari sa kanyang kaibigan. Pinaghiwalay lang sila ng panahon dahil sa hindi pagkakaunawaan na sila lamang ang nakakaalam. Kaya naman ilang taon din silang na hindi nagkaimikan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay naputol na rin ang kanilang pagkakaibigan. Kapatid na halos ang turing ni Lance kay Marco kaya anuman ang mangyari o anuman ang mangyari sa kanila noong nakaraan ay hindi siya makakapayag na malagay pang muli sa kapahamakan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang banday, sumagot naman si Madam Celeste kahit pag gustong-gusto niya na talagang mangyari kay Marco. Okay. Sige, Doc. Maraming salamat po sa tulong ninyo, sabi niya. Samantala, sa bahay naman ni na Marco
ay matyaga namang naghihintay si Ruby sa may labas ng pintuan. Nakaumpo lang siya sa may batong hagdanan at hinihintay ang pagdating ni Marco. Bago kasi ito maaksidente ay nag-message pa ito sa kanya na on the way na siya, ngunit ilang oras nang makalipas ay wala pa rin si Marco, kaya naman nababalot na ng kaba at takot ang puso ni Ruby. Parang ang tagal naman yata ni Sir Marco ngayon. Kakachat lang niya sa akin kanina na on the way na siya. Pero bakit kaya wala pa rin siya? Nasaan na kaya yun? At saka, ano kaya naging resulta? Nag-batch kaya ang kidney namin? Mahinang sabit ni Ruby sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay otomatiko nang bumukas ang gate tsaka pumasok ang isang sasakyan at sigurado siyang hindi ito sasakyan ni Marco. Siya na yata yan. Pero bakit parang iba yung sasakyan? Teka, Sir Chan? Nagtataka niyang sabi habang nakamasid pa rin sa sasakyan na ngayon ay nagpark na. Tama nga ang hinala niya. Kay Chan ang sasakyan na yon. Napakunot naman ang noon ni Ruby dahil sa tunay ay hindi niya talaga ito gusto at hindi alam kung paano niyang i-approach ngayon ang lalaki. Good evening po, Sir Chan. Magalang pa rin niyang bate nang makalapit na ito sa kanya. Hinihintay mo ba ang amo mo? Matalas na tanong naman sa kanya ni Chan. Nakatitig pa ito na akala mo kung sino. Dahil kapatid pa rin siya ni Marco kahit na papaano, ay amo pa rin niya ito. Kaya no choice si Ruby kundi ang sumagot pa rin na magalang dito. Opo, sabi po kasi niya pauwi na siya. Inaabangan ko po sana. Magalang pang sagot ni Ruby. Ilang sandali pa ay napahagikik na ng mahina si Chan at saka lumakad na paikot sa kinatatayuan ni Ruby. Malakas ang pakiramdam ni Ruby na may hindi magandang nangyari, kaya naman abot-abot ang kabog ng puso niya ngayon. Sa palagay ko, matagal pa siyang bago makakauwi. Or worst, hindi na siya uuwi. Matalim at makahulog ang sabi ni Chan kay Ruby. Napalakas naman ang boses ni Ruby sa sinabi niya ng lalaki. Po? Ano pong ibig sabihin niyo? Nanlalaki ang kanyang mga matang nagtanong. Naaksidente siya at ngayon ay comatose. Walang kasiguraduhan kung magigising pa siya. Sinserong sagot naman ni Chan na ikinagimbal naman ng buong mundo at diwa ni Ruby. Bigla siyang nakaramdam ng takot at labis na pag-aalala. Ang tanging gusto na lamang niya ngayon ay ang puntahan si Marco. Ano po? Saan po ospital? Aligaga niyang tanong. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Chan. Wait, bakit parang concern na concern ka yata? Katulong ka lang naman. O baka naman may something na sa inyo? Makahulugan niyang tanong. Doon ay nilakasan na nga ni Ruby ang kanyang loob at tinapangan ng kanyang sarili dahil sa loob ng bahay na yon, wala siyang ibang igagalang. Poprotektahan, iingatan, susundin at aalagaan, maliban kay Marco. Kay Marco lang niya ibibigay ang buo niyang tiwala. Kaya naman kahit na wala doon si Marco, ay ipagtatanggol niya ito kahit na kanino. Hindi lang po amo ang tingin ko kay Sir Marco, kundi kaibigan. At ganun din po siya sa akin. Kaya wag niyo po sanang mamasamain ang ipinapakita akong pag-aalala ngayon sa kanya. Dahil sa halip na kayo makaramdam nito, ibang tao pa. At isa pa mabuting tao si Sir Marco, kaya hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Matapang niya sabi. Tila hindi naman nagustuhan ni Chan ang sagot na iyon ni Ruby. Di puntahan mo. Ako munang bahala dito sa bahay. Dahil tama ka naman. Wala akong pakialam sa kanya. Instead, labis ako nagbubunyi ngayon dahil sa wakas ay natahimik na rin siya. At bukas na bukas, uupuan ko na ang trono niya sa kumpanya na nararapat naman na sa akin mapunta. I just need to find some files here in this house about his trading processes para mas mapabilis ang tagumpay ko. Kaya go ahead. Puntahan mo na ang iyong mabait na amo. Pathetic. Mariin niya pang sabi sa babae. Wala namang pinalampas pang oras si Ruby at umalis na kaagad siya upang tunguhin ang ospital. Kung saan naman naroroon si Marco
Halos maiyak pa nga siya sa daan habang nasa biyahe dahil sa awa na nararamdaman niya para sa kanyang amo. Kaya pala natagalan nito ay may nangyaring masama sa kanya. Kaya sa isip niya ay kung ang sarili niyang pamilya ay walang pakialam sa kanya, sino na lang ang dadamay kay Marco? Kaya buo na ang loob na Ruby na damayan nito at samahan sa kanyang laban hanggang sa kanyang pagising. Nang makarating na sa ospital si Ruby ay kagad niyang hinanap ang ICU. At doon nga, sa malaking bintanang babasagin ay nakita niyang nakaratay ngayon at nag-aagaw buhay na ang katawan ng kanyang among si Sir Marco. Ngayon ay tuluyan na rin tumulo ang kanyang mga luha at napahawak sa kanyang bibig upang pigilan sana ang pag-iyak, ngunit paano pa niya iyon mapipigilan sa kabila ng kalagayan ngayon ni Marco? Dahil pinahintulutan naman siya makapasok doon ay matapang na humakbang si Ruby palapit sa nakaratay na katawan ni Marco sa may hospital bed. Nakabalot ng benda ang kanyang ulo at samot-saring mga aparato nakakabit sa kanyang katawan. Sir Marco, gumising kayo. Pakiusap naman po. Hindi dapat kayo nandyan, Sir Marco. Umiiyak na pagsusumamo ni Ruby. Maya-maya pa ay may pumasok na rin sa loob at saka nagsalita. Ikaw bang kasambahay niya? Tanong ng isang lalaki. Si Doc Lance. Napalingon naman kaagad si Ruby sa kanyang likuran at nagtaka na may isa pang Pilipino doon. Marahan niyang pinunasan ng kanyang mga luha at napatingin sa pangalan na nakadikit sa bandang dibdib ng lalaki. At doon niya napagtantong isa itong doktor. Excuse me po, Doc? Opo. Tarantang sagot naman ni Ruby. Hindi niya kasi alam kung anong gagawin at mararamdaman niya ngayon. Ako si Doc Lance. Matalik niya akong kaibigan. Nagkatampuhan kami years ago kaya tumigil na siya sa pagpapamonitor sa akin. Kaya nung mabalitaan ko na naaksidente siya dito, lumipad ka agad ako. Ang tigas kasi ng ulo niyan. Mga bata pa lang kami, pasaway na talaga at may sariling paninindigan. Actually, naikwento ka niya sa akin bago kami wala ng contact sa isa't isa. That he found a gem in you. At alam ko, sa paligid niya ngayon, ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. I know his pain and anger sa stepmom at half-brother niya. Kaya, hindi na rin ako nagbibigay ng gaanong information sa kanila. But don't worry. I will do my best para magising si Marco. Ililigtas ka siya. Pagpapakilala niya, makikita rin sa kanyang mga matang sinseridad sa kanyang mga sinasabi at unti-unti na rin namumuo ang kanyang mga luha. Doc Lance, alam ko pong gagawin niyo ang lahat para makaligtas si Sir Marco kaya ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako. Sagot naman ni Ruby kay Doc Lance. Tumango na lamang ang doktor at lumiti na matipid sa kanya. Ilang araw na nga rin nakaratay sa ospital si Marco at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Katulad nga sa kasabihan, kapag wala ang pusa ay nagbubunyi ang mga daga. Masayang-masaya nga sina Madam Celeste at Sean dahil sa sinapit ni Marco. Halos ipagdasal na nga rin nila na sana ay wag nang bumalik ang malay at ularat ni Marco at habang buhay na lamang na matulog. Si Chan na ngayon ang naghahari-harian sa buong kumpanya at kahit ilag din sa kanyang mga empleyado ni Marco ay wala ding magagawa kundi ang sumunod dahil sa anumang oras ay pwede silang tanggalin ito sa trabaho. Iho, I'm so happy for you. Bagay na bagay ka sa upuan na yan. Sayong-sayo talaga ang title na CEO. Nabawi na rin natin sa wakas ang para sa atin. Masayang-masayang sabi ni Madam Celeste sa kanyang uniko iho na si Chan. Labis nga ang pagmamalaki nito, lalo pa ngayon na pinagmamasan niya ang anak sa trono na nararapat lang ay sa kanya. Ngumisi naman si Chan habang ninanamnam ang kanyang sitwasyon ngayon. Sinabi ko naman sa iyo, Mom, diba? Nasa akin pa rin ang huling halakak at hindi ako makakapayag na mawala pa to sa akin. Matalim niyang sabi. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay naabala sila ng isang katok. Nang magbukas iyon ay bumungad sa kanila si Ange, sekretarya ni Marco, at may kasama siyang dalawang lalaki, mga abogado ni Marco. Sir Chan, may naghahanap po sa inyo. Bungad ni Ange. Tumango naman kaagad si Chan tsaka taas toong pinatuloy ang mga ito. Tuloy kayo sa opisina ko.
Lakas loob niyang sabi. Pumasok na rin ang dalawa na may daladalang file case. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Dagdag pa ni Chan. Naupo na sila at doon ay nag-usap-usap. Magandang umaga, Mr. Chan. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Kami po ang abogado ni Sir Marco at dala namin ang mga kasulatang ipinagawa niya sa amin ilang buwan na ang nakakaraan. Na kung sakali mang may mangyari sa kanyang masama, walang ibang papalit sa kanya at sasalo sa lahat ng kanyang yaman, negosyo at properties, kung hindi si Miss Ruby Sanchez, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sabi ng isang abogado, at saka inilabas na nga ang kopya ng kontrata at dokumento na magpapatunay na si Ruby nga ang may karapatan sa lahat ng mga ari-arian ni Marco, kabilang ang kumpanya dahil siyang nakapirma sa mga kontratang yon. Doon ay nagkatinginan naman ang mag-ina at mabilis na napawi ang mga ngisi sa kanilang mga labi. Nagulantang ang kanilang mga mundo sa kanilang mga nalaman. What? Yung katulong na yon? This is unbelievable. Hindi ako naniniwala. Anong alam ng isang katulong sa ganitong kalakaran? Pasigaw pang sabi ni Chan. Galit na galit nga ito na halos masiraan niya ng mesa sa kanyang pagpalo rito. Narito po mga dokumento na permado ni Ms. Sanchez. Lahat po ito ay ihaharap namin sa korte. Kung sakaling mag-file po kayo ng pagtutol, handa rin po namin itong ilaban sa korte, kasama si Ms. Sanchez. Bilang katunayan, ay hinarap pa ng dalawang abogado ang mga permadong dokumento para meron silang basehan. Nagpapatawa ba kayo? Nakita niyo ba yung sinasabi ninyong Ruby Sanchez? Katulong lang siya ni Marco doon sa bahay niya. OFW at mahirap pa sa daga. Walang alam at hindi nakapagtapos. Kaya paano niya itataguyod ang kumpanya kung wala siyang kakayanan? You gotta be kidding me. Sabat naman ni Madam Celeste at hinusgahan pa nga si Ruby. Ngunit kahit ano pang sabihin nila ay hindi na nila mababago ang nakasaad sa kontrata na yon. Kailangan nilang umalis sa pwesto. Mrs. Mr. Chan, ano man pong estado ni Miss Ruby Sanchez as long as siya ang nakapirma dito at may kakayahang matuto, wala po tayong magagawa dahil nasa kanya ang buong lakas ngayon. Sagot ng abogado. Kung may pagtutol po kayo, dalhin na lang po natin sa korte. Mauna na po kami. Dagdag pa ng isa at tuluyan na silang umalis doon. Naiwan naman doon ang mag-ina na galit. Hindi na lang kay Marco kundi pati na rin kay Ruby. Mas lalo't higit sa dalaga dahil hindi nila matanggap na mas pinagkatiwalaan pa ni Marco ang isang katulong kesa sa kanilang dalawa. Napakawalang hiya talaga ng Marco na yan. Nag-iwan pa talaga ng problema. Anak, may naisip ka bang paraan? Anas ng ginang. Tumayo si Chan tsaka sumilip sa bintana at matalim na tumitig sa kawalan. Babawi tayo. Ipapalabas natin na si Ruby ang manloloko. Na sinamantala niya ang kahinaan ni Marco kaya nandaya siya ng perma. Babalik na rin natin ang sitwasyon at makukulong ang babaeng yan. Sabi niya at sa pagkakataong ito ay dadaanin na nila ang lahat sa dahas, makuha lamang ang yaman at kapangyarihan na kanilang ipinaglalaban. Dapat lang yan sa kanya. Pakialamera siya. Bulalas naman ni Madam Celeste. Hindi ako makakapayag na isang katulad lamang niyang sisira ng mga plano ko. Siraan ba ng buhay ang gusto niya? Pwes, ibibigay ko sa kanya. Kaawa-awa lang siya dahil ang kaisa-isang magtatanggol sana sa kanya ay nakaratay na ngayon at malapit ko na ring kitilin ng buhay. Pagbabanta naman ni Chan. Dahil hirap na rin si Chan na kalabanin pa si Marco, ay gagawin niya ng huling alas niya. Iyon ay ang tapusin ng buhay ni Marco nang sa ganon ay wala nang balakid pa sa kanilang mga plano. Napakunot naman ang noon ng ginang at napaisip sa sinabi ng kanyang anak. Anong ibig mong sabihin, anak? Utal niyang tanong kay Chan. Mom, alam mo na ang gagawin. Gumawa kayo ng paraan para hindi na magising yang si Marco. Isa-isa na nating tatanggalin sa ating landas sa mga taong sagabal sa ating tagumpay. Kung kinakailangan kong pumatay, papatay ako. Sabi ni Chan.
Sumang-ayon naman kaagad ang kanyang ina. I support you, son. Para sa mana. Matalim niyang sabi. At simula na nga ng araw na yon ay isinagawa na nga ni na Chan ang kanyang plano. Matagumpay na lang nabaliktad ang sitwasyon at napadampot nila kaagad ang kawalang kamuwang-muwang na si Ruby. Inaasahan na nga ng mga abogado ni Marco na mangyayari ito. Kaya naman napuntahan kaagad nilang dalaga at naipaliwanag ang lahat. Nangako silang hindi nila pababayaan si Ruby katulad ng ipinangako nila kay Marco. Gagawin nila ang lahat para mapatunayang inosente ang dalaga at ang mag-inang Chan at Madam Celeste ang dapat na makulong. Habang wala namang kamalay-malay ang pamilya ni Ruby sa Pilipinas na may nangyayari na pala dito na masama. Magtiwala ka lang, Miss Ruby. Ilalaban natin tong mga dokumento na sa'yo lahat ipapasa ni Sir Marco. At lahat ng yan ang kanyang mga ari-arian. Sabi ng abogado kay Ruby. Nagugulahan naman siyang sumagot. Po? Sa akin? Bakit ako? Tanong niya. At doon ay tuluyan na nga silang nagpaliwanag. Kayo pong nakapirma dito sa kontrata. Kaya nga po galit na galit ngayon sa inyo si Mr. Chan. Kaya sigurado kaming gagawa siya ng paraan. Maruming paraan para makaganti sa'yo. Sabi pa ng abogado. Pero wala naman akong alam dyan eh. Ang natatandaan ko lang, dahil hindi ko maintindihan ang nakasulat dyan, sabi niya sa akin na kontrata ko lang daw yan for renewal of service kaya pumirma naman ako. Tapos hindi pala yon? Paliwanag naman ni Ruby. At ngayon, napagtanto niya na lahat na baka ito ang tinutukoy ni Marco sa kanya na gagawin niyang maganda ang buhay ni Ruby dahil sa kanyang kabutihan sa lalaki. Ito na nga marahil yon. Ngunit para sa kanya, ay paano pa niya magagawang enjoyin ang mga ito kung wala naman siya? Mahal na niya si Marco. At para sa kanya, ay mas mahalaga pa rin na mabuhay ito kesa sa kahit anong karangyaan at kumikinang na bagay. Sa kabilang banday, pinaalalahanan naman siya ng mga abogado para sa pagharap nila sa korte. Ano man ang naging dahilan mo, huwag niyong sasabihin yan sa korte. Kung ano lang yung sasabihin namin, yun lang ang sasabihin mo. Nauunawaan mo? Paalala nila. Naunawaan naman yun ni Ruby kaya sumagot kaagad siya. Opo, utal niyang tugon. Magtiwala ka lang. Pahabol pa nila. Dahil nga pinadampot kaagad siya ni Chan, ay naikulong kaagad si Ruby hanggang dininig ang kaso. Takot na takot naman si Ruby dahil nga sa nangyayari. Hindi niya alam kung makakalaya pa ba siya o ano dahil ang kaisa-isang taong inaasahan niya na magtatanggol sa kanya ay wala pa ring malay ngayon. Ngunit siniguro naman ng mga abogado ni Marco na hindi nila pababayaan si Ruby, na hanggang dulo ay lalaban sila at mapapatunayang inosente ang dalaga. Sa kabilang banday, hindi na rin napigilan pa ni Ruby na mapaiyak dahil sa kalagayan niya ngayon. Attorney, makakalaya pa ba ako? Attorney, nagmamakaawa ko. Panigurado nag-aalala ng pamilya ko sa Pilipinas. Attorney, nakikiusap po ako na tulungan niyo po ako. Umiiyak na pakiusap ni Ruby. Nagtuloy-tuloy nga ang hearing sa pagitan ni Ruby at Chan. Sisiguraduhin talaga ni Chan na makukulong na nga tuluyan si Ruby. Sa tuwing a-attend nga siya ng hearing ay lagi nilang nginingisihan si Ruby na para bang wala silang ginawang masama. Kalmado lang silang mag-ina at kampante na mapapasakamay nila ang tagumpay. At ito na nga ang huling araw ng paglilitis. Magdedesisyon na ang korte kung sino nga bang karapat-dapat na humimas ng rehas at sino ang tunay na inosente. Mabilis na rin ang kabog ng dibdib ni Ruby. Ngunit patuloy lang siya sa pagdarasal. Ilang buwan na rin siyang hindi makatawag sa kanila at tanging chat lamang dahil ayaw niyang ipaalam ng mga ito ang kanyang tunay na kalagayan sa Singapore. Ngayon, ang tanging magagawa na lamang niya ay ang magdasal at lakasan ng loob dahil wala rin namang ibang tutulong sa kanya ngayon. Di bali na lang kung magkaroon ng isang himala na imposible rin namang mangyari, lalo pat maruming maglaro ang mag-inang Chan at Madam Celeste. Huwag kang mag-alala, Miss Sanchez. Ginagawa namin ang lahat. Mamaya ng last hearing natin kaya lakasan mong loob mo. Magpapakatatag tayo at magdadasal na sa atin pumanig ang husgado.
Pagpapalakas naman ng loob na sabi ng abogado sa kanya. Samantala, sa mansyon, dahil ito ng huling araw ng paglilitis ay naghahanda na rin ang mag-ina. Mom, kamusta nang inutusan mo? Make sure na mapatay agad si Marco. Matalim na utos na tiyan. Ito na nga ang plano nila, ang tuluyan ng wakasan ng buhay ni Marco. Matagal na rin itong under coma at wala pa ring progress sa kanyang kondisyon. Desidido na nga si Chan para pagkatapos mamaya ng paglilitis ay kampante na siya na silang mananalo. At didiretso na siya sa kumpanya at wala nang makakapigil pa sa kanyang nalalapit na tagumpay. Sa kabilang banday, sumagot naman ang kanyang ina. Oo, binayaran ko na yung nurse na magtuturok sa kanya ng tuluyan ng mapahimbing ang tulog nun. At mamaya sa hearing, I'm pretty sure na tayo nang magwawagi at tuluyan na rin makukulong ang ambisyosang Ruby na yon. Matatapos na rin ang problema natin sa wakas, anak. Malas lang ng Ruby dahil nagpadamay pa siya rito. Kung nanahimik na lang sana siya at bumalik ng Pilipinas, di sana tahimik na ang buhay niya. I will make her life miserable. Pasaring naman ni Madam na siguradong sigurado sa kanyang mga sinasabi. Humarap pa ang ginang sa kanyang salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Anyway, I will wear a red gown later para diretso celebration na rin tayo. Ikaw anak, anong susuotin mo? Nakangising sabi naman ng ginang. Napangisi naman si Chan at napailing na lamang. Ikaw talaga, Mom. Siyempre, I will wear the best suit in town. Sabi niya, tsaka nagtawanan na lang silang mag-ina. Nang makalipas sa mga oras, dumating na ang huling paglilitis sa hukuman at muli silang nagkaharap-harap doon. Malakas ang abogado ni Chan kaya naman napasawalang bisa ang mga dokumentong hawak ng mga abogado ni Marco at ito ang nagsadla kay Ruby na tuluyan nang isakdal ng hukumang iyon. Ikaw, Ruby Sanchez, ay napatunayang nagkasala sa salang pamimeke ng dokumento. Hinahatulan ka ng hukumang ito na maikulong mula 6 na buwan hanggang 8 taong pagkakakulong at may kabayarang danyos. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ng translator ay bigla lamang bumukas ang pintuan ng courtroom at doon ay sabay-sabay nanlaki ang kanilang mga mata sa kanilang nakita. Sabay-sabay nalaglag ang kanilang mga panga na makita nila si Marco. Medyo mahina pang ang katawan nito pero pinilit niya si Doc Lance sa samahan siya doon kahit na naka-wheelchair dahil alam niyang kailangan ni Ruby ang kanyang tulong. Objection! I will make an appeal. Buong pwersang sabi ni Marco. Marco? Nauutal na sabi naman ni Chan. Parang nakakita siya ng multo ngayon. Buong akala niya ay patay na si Marco. Dahil nga sa inutusan na ng kanyang inang nurse na magturok sana rito ng lason. Ngunit hindi naman natuloy dahil nagising na nga si Marco. I will make an appeal, Your Honor. I will prove that she is innocent. Mariin niyang sabi. Napabulong naman si Madam Celeste sa kanyang sarili. What the? I thought... Hindi siya makapaniwalang sabi. Doon ay nagsalita na rin si Ruby at tuluyan ng tumuro ang mga luha. Muli siyang nabuhayan ng loob at nabigyan ng bagong pag-asa. Napakasaya ng puso niya ngayon dahil sa wakas ay nakaligtas si Marco. Nakaligtas si Marco mula sa bingit ng kamatayan. Marco? Maluhaluhang sambit ni Ruby. At dahil nagising na nga si Marco, tinanggap na ng hukom ang kanyang apela. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, ay ginawa pa rin niya ang lahat. Ginawa pa rin niya para lamang maipagtanggol si Ruby. Mas malakas ang laban nila ngayon dahil siya nang may gawa ng kontrata. At doon ay napatunayan nilang nagsisinungaling nga ang mag-ina. Nahuli din yung nurse na nagtangka sa buhay ni Marco sa tulong ni Doc Lance. Kaya nagdodoble-doble na tuloy ang kaso ng mag-ina. Matapos ang ilang buwan ay nakalabas na rin ng ospital si Marco at sa bahay na nagpapagaling. Nagkaroon na rin sila ng pagkakataon na makapag-usap ni Lance at naayos na muli ang kanilang pagkakaibigan. Sir Marco, maraming salamat sa Diyos at nakaligtas ka. Isa itong himala. Sabi ni Ruby kay Marco. Bigla namang napaluha si Ruby dahil sa dami na rin ang kanilang napagdaanan. Oh, bakit ka umiiyak? Nandito na ako. Wala na makakapanikit pa sa'yo.
Wika ni Marco nang mapansin niyang lumuluha na nga ang dalaga. Maya-maya pa'y nabigla naman siya nang yakapin siya ni Ruby ng mahigpit na mahigpit. Natakot ako. Natakot ako at inakalang hindi ka na babalik. Na hindi ka na magigising. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Umiiyak na sabi ni Ruby habang nakayakap pa rin kay Marco. Napangiti si Marco kaya naman marahan niyang hinimas-himas ang buhok nito. Huwag ka na umiyak. Magaling din kasi naging doktor ko. Lance is a really good friend of mine. At saka, hindi ko naman nahayaan na hindi ako magigising dahil hindi ko pa nagagawa to. Pagkatapos niya magsalita, ay hinawakan niya ang 2 pisngi ni Ruby at saka inangat ito at hinalikan ng mga labi nang wala nang paligoy-ligoy pa. Ilang segundo rin yon. Nakamulat lang ang mga mata ni Ruby habang dinadama ang matamis at malagkit na halik ni Marco. Iyon ang pagkakataon na tuluyan nang gumaan ang kanyang pakiramdam. Tuluyan na siyang naging kampante at ligtas lalo pa sa mga bisig ni Marco na nakapulupot sa kanyang katawan. Ngayon, hindi niya na talaga maitatago at maitatanggi na mahal niya ang binata. At yung takot niya nung nakaraan ay sapat na para mapatunayan niyang takot siyang mawala ang binata. Matapos ang ilang segundong halikan na iyon ay kumalma na rin sila sa isa't isa. Para saan po yan? Nauutal na tanong ni Ruby. Muli namang tinitigan ni Marco ang mukha ni Ruby. Ruby, you are special to me. Akala ko nag-iisa lang si Mommy na may genuine at pure heart na babae. And then I found you. You've brightened up my life again. Ruby, I've never felt this feeling to anyone else before. Ruby, I love you. And the contract, hindi ko babaguhin yan. I am willing to share what I have with you. I want you to pursue your studies and I want you to become successful for your family. Gusto ko matupad mo ang mga pangarap mo. I love you. Buong puso niyang pag-amin. Palihim naman na nagalak ang puso ni Ruby dahil pareho lang pala sila ng nararamdaman ng binata. Sir Marco, alam ko pong mahirap paniwalaan. Alam ko maraming tututol. Maraming magdududa. Maraming manghuhusga. Pero Sir Marco, magsisinungaling lang ako sa sarili ko kung hindi ko sasabihin. Mahal din kita. Walang araw hindi kita inisip. Mas nag-alala pa nga ako sa kalagayan mo kaysa sa kalagayan ko nung nasa kulungan ako. Mahal din kita, Sir Marco. Mahal na mahal. Buong pusong sagot naman ni Ruby. At saka muli nilang niyakap ang isa't isa. Samantala, nang lumipas na ang mga araw, isinagawa na rin ang kidney transplant kay Marco. Ipinilit na rin nga ni Doc Lance ang pagbili ng kidney bago pa mahuli ang lahat. Mula operasyon hanggang sa recovery ay hindi iniwan ni Ruby si Marco. Bagkus ay ito na ngang nag-alaga sa kanya. Nang matapos ang kidney transplant na iyon at nang tuluyan na ngang makarecover ang sugat ni Marco, ay doon niya na sinamantalang pagkakataon na mag-propose sa dalaga. Marco, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Ruby. Sumusunod lang kasi siya sa yapak ni Marco habang nakapiring ang kanyang mga mata. Mahigpit lang siya nakahawak sa mga kamay ni Marco hanggang sa wakas ay natuntun na rin nila ang kanilang destinasyon. Ikaw talaga, nasa na ba tayo? Basta, wag mo munang aalisin hanggat hindi ko sinasabi sa'yo, okay? Sagot naman ni Marco at saka dumistansya muna sandali upang may sandaling ayusin. Naku Marco, ano na naman ba tong palabas mo? Parang kinakabahan ako Sabi pa nga ni Ruby. Ilang sandali pa ay pumesto na si Marco sa likuran ni Ruby at doon ay siya na ang marahang nagtanggal ng piring sa mga mata ni Ruby. Okay, pagkabilang ko ng 3, saka mo lang imumulat ang mga mata mo. 1, 2, 3. At unti-unti na ngang iminulat ni Ruby ang kanyang mga mata. At sa pagkamulat niyang yon, ay hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nay?
Tay? Tantan? Nandito kayo? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Ruby. Ni hindi nga siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Halos ilang buwan din kasi silang walang komunikasyon kaya naman miss na talaga niya ang kanyang pamilya. Nakatayo lamang din doon ang kanyang magulang at si Tantan na ngayon ay lumuluha na. Napaharap naman si Ruby kay Marco. Ikaw ang nagpupunta sa kanila dito? Nauutal niya pang tanong. Pinasundo ko sila ng private plane ko. Dahil gusto kong nandito sila para masaksihan ang bagay na gagawin ko ngayon. Nakangiting sabi ni Marco. Doon ay nakaramdam naman ng kaba si Ruby. Hindi niya na maintindihan ang nangyayari pero isa lang ang sigurado siya. Matagal na itong binalak ni Marco kaya naman interesado na rin siyang marinig ang sasabihin nito. Ruby, I planned this day with you and your family to witness how love works in both of us. Noon pa man, alam ko na gusto na kita. Mas lumalim ito nang nalaman ko ang kwento ng buhay mo kaya lalo kitang hinangaan. You are really one of a kind. Hanggang nung lakas loob ka nang nag-volunteer na maging kidney donor ko, mas lalo kitang minahal. Mas lalo kitang na-appreciate. Mas lalo kong naramdaman yung pagmamahal na noon ay pansamantalang huminto nung namatay si Mommy. Ngayon, muli kong naramdaman yon nang dumating ka sa buhay ko. Ruby, sumula sa araw na to, kaharap ang buong pamilya mo, pinapangako ko na hindi na kita iiwan, na ipagtatanggol kita sa lahat, na hindi kita hahayaang matakot at higit sa lahat, lagi kong ipaparamdam sa'yo kung gaano akong kaswerte na magkaroon ng isang katulad mo sa buhay ko. Ruby, I want to marry you. I want to build a family with you. I want to be your husband and a father for our future kids. I want you to be my wife. And I want you to be my forever. Please, marry me, Ruby. Buong pusong pagtatapat ng damdamin ni Marco. Hindi naman makapaniwala si Ruby sa nangyayari. Pero hindi magsisinungaling ang puso niya ngayon kung gaano itong kasaya. Sa harap ng kaniyang buong pamilya, ay matapang na nagtapat ng damdamin si Marco sa kanya, kaya sobrang green flag ito sa kanya. Marco, doon pa lang sa point na prioritize mo ng pamilya ko bago ang damdamin mo. Doon pa lang nakuha mo na ako. Oo, Marco. Papakasalan kita. I will marry you. Naluluhang sagot naman ni Ruby kay Marco. At doon ay marahan na ang isinuot ni Marco ang hawak niyang singsing sa daliri ni Ruby at nagpalakpakan pa ang kanyang pamilya dahil alam naman nilang masayang-masaya na ngayon ang kanilang anak na si Ruby. Matapos ang ilang linggong preparasyon ay naikasal na rin ang dalawa. Si Ruby na rin ang katuwang ni Marco sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo habang isinasabay niya naman ang kanyang pagbabalik pag-aaral sa kursong nursing. Pinagawa na rin ng bahay ni Marco ang pamilya ni Ruby sa Singapore para kapag gusto nilang tumigil doon ng mas matagal ay may matitirhan na sila. Ngayon ay wala nang mahihiling pa si Ruby at Marco, lalo na sa pagsisimula nila ng kanilang munting pamilya. At mas pinatatag pa sila ng mga panahon at pagsubok na nalampasan na rin at napagtagumpayan na rin nila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!